Nagkakaintindihan ba tayo? Marinyang tanong sa akin. Oo, sabi ko. Good. Yun na lang naman ang sinabi niya at isinuot niya ulit ang shades niya. Ngayon ay hindi ko maintindihan ang pag-iiba ng mood niya. Isa lang ang alam ko. Yun ay isang bipolar pala si Luke. Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, ating subaybayan ang ika-5 yugto sa kwento ng buhay ni Abby Salazar. Bago natin simulan ang ating kwento, paki-like and share and click the subscribe button. Nakarating na kami sa mansyon. Binuhat naman ng driver ni Luke ang maleta ko at inakyat sa taas. Nasa labas pa kami ni Luke ng mansyon. Bakit nandyan ka pa? Let's go! Sabi nito. Kinakabahan kasi ako eh. Bakit ka kinakabahan? Sa mama mo kasi. Wala namang dapat ikabahala. Ang mama ko na mismong nagsabing sunduin ka. Ha? Talaga? Bakit naman daw? Ang dami mo pang tanong. Malamang fiancé kita. Naiinis na ko sa Luke na to dahil kanina pa ako sinusungitan. Ang sungit mo naman. Hindi na ako pinakinggan ito dahil nagtuloy-tuloy itong pumasok sa loob ng bahay habang ako ay nagmamadaling habulin siya dahil napakalaki ng mga hakbang niya kumpara sa akin. Nandito na pala kayo. Tinig yon ng mama ni Luke at may mga kasama ito. Mama, anong ibig sabihin ito? Galit na tanong ni Luke. Mag-usap muna tayo anak, sabi ng mama ni Luke. Dito ka muna, Abby. Kapag may nangyari, sabihin mo agad sa akin. Okay lang ako dito. Sige na, kausapin mo na ang mama mo, sabi ko. Ilang sandali pa, tumingin muna si Luke sa akin at sa kinaroroonan ni Monica at ng mama nito kung saan nakaupo sa malaking sofa. Umalis na din si Luke at ang mama niya. So, sineryoso nga ni Luke. Nandito pala ang malanding babae na to, sabi ni Monica habang naglalakad na ito papalapit sa akin. Monica, wag mo nang sayangin ang oras mo dyan. Kailangan mapasayo muli si Luke, sabi ng mama nito. Madali lang naman yun, mama. Tutal, una naman naging akin si Luke. Maupo ka na dito, Monica. Baka makita pa ni Luke na nakatayo ka at ano pang isipin nun. Ang isipin mo ngayon, paano mo makukuha muli si Esteban para sa kumpanya natin. Hindi ko alam kung tama ang dinig ko. Para sa kumpanya, ibig sabihin ba nito, gagamitin nila si Luke para maisalba ang kumpanya nila? Hindi maaari to. Kailangan kong gumawa ng paraan. Anong sabi nyo? Para sa kumpanya nyo? Bakit? Anong pinaplano nyo? Wala ka talagang utak na babae ka. Ipinagkasundo kami ng mga magulang namin dahil nalulugi na ang kumpanya namin at nakapag-usap na ang mga magulang namin tungkol doon. Galit na sabi ni Monica. So, anong ipinunta nyo dito? Tanong ko. Tumawa ito. Malamang kailangan namin umutang ngayon sa kanila. Alam mo, babae ka, kagagawan mo to. Kung hindi ka lang malanding babae, malamang akin pa rin ngayon si Luke. Monica, tama na yan. Huwag mo sayangin ang oras mo dyan. Maupo ka na dito, baka makita ka pa ni Luke. Hindi nakinig ito at nagpatuloy. Etong tatandaan mong babaeng haliparot. Akin si Luke. Akin siya at aagawin ko siya sa'yo. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Luke at galit na galit ito. Luke, I can explain. Siya kasi ang nauna, sabi ni Monica. Shut up! Nakita ko ang lahat, Monica. Walang sino man sa inyo ang pwedeng manakit sa babaeng pakakasalin ko. At lalong-lalo ka na, Monica. Luke! Saway ng mama niya. Namutla naman sa takot si Monica at ang mama nito. Wala akong pakialam sa iniisip nyo. Basta wag na wag nyo lang sasaktan ang pagmamay-ari ko. Mariin na sabi nito at hinihila na ako paakyat ng hagdan. Are you okay? Wala ba silang ibang ginawa sa'yo? Sabi ni Luke.
Ngayon ay iba na naman ang mood nito. Hindi na siya nagsusungit sa akin. Okay lang ako. Don't worry, I won't let that happen again. Sabi nito habang ako ay nakaupo sa malaking kama. Biglang-bigla umano'y pumasok ang mama nito. Lucas, ano yon? Bakit ka naging bastos sa mga bisita natin? Hindi ka namin tinuruan ng ganyan ng papa mo. Bastos sila, wala silang karapatang saktan ang fiancé ko. Luke, ano ba? Nasaktan lang si Monica sa nangyari. Bakit hindi mo siya bigyan ng second chance as friend? No, and why? No one can hurt my girl, ma. Pero ginawa na ni Monica yon, kaya hindi na siya makakatapak sa bahay ko. Kung pera lang ang pinunta nila dito, nagbago ng isip ko. Hindi na tayo makikipagtulungan sa kumpanya nila. Nakialam na ako, ayoko kasing magulo ang lahat ng dahil sa akin. Luke, alam mo namang masama ng lagay ng kumpanya nila. Ang tanging Verde East Corporation lang ang makakatulong sa kanila. Tanging ang kumpanya mo lang. I don't care. Luke, makinig ka sa mama mo. Kawawa naman sila Monica at ang pamilya niya. Pag nagkataon, saan sila pupulutin? Huminga ng malalim si Luke. Okay, I'll transfer the money. But, babawiin ko ang shares ng kumpanya ko kapag nalaman kong sinaktan ng Monica na yan si Abby. Kakausapin ko si Monica about dito. Huwag kang mag-alala. Lumabas ng mama niya at napaupo na si Luke sa malaking sofa habang nakakunot noo at hinihilot ito. May problema ka ba? Tanong ko. Wala, napagod lang ako. Sumakit ang ulo ko sa mag-inang yun. Okay naman ako patawarin mo na sila. Oo, pero hindi na makakatuntong dito ang Monica na yan. Luke, ano kasi, pwede bang magtanong? Lakas loob kong sabi. Sure, go ahead. Bakit mo ba hiniwalayan bigla si Monica? Napakunot noon na naman ito at nakatingin sa akin. Nako, wrong timing ata ako. Hala, wag mo nang sagutin. Joke lang yun ha, sabi ko. Hindi ko siya mahal, Abby. Ganun lang kasimple. Diretsong sagot nito. Ganun? Naging kayo tapos di mo naman pala mahal? Napilitan lang ako. May pinangakuan kasi ako noon na isang babae at hahanapin ko siya kaya iniwan ko si Monica. Nasaktan ako sa sinabi ni Luke. Ganun ba? Bakit mo pa ako dinadamay dito? Malalaman mo din, bata ka pa, Abby. Wow, ano yun? Gagawin niya akong panakip butas? Sa totoo lang, nahanap ko na siya. At nawalan ako ng lakas ng loob na magtapat sa kanya na hanggang ngayon may nararamdaman pa rin ako sa kanya. Tama na Luke, lalo lang ako nasasaktan sa mga sinasabi mo. Sabi ko sa isip ko. Bakit di ka na lang kasi magtapat sa kanya? Hindi yung mandadamay ka pa ng iba tulad ko. Hindi ko napigilan pang sabihin sa kanya. Hindi mo pa maiintindihan pa sa ngayon, Abby. Bakit? Kasi bata pa ako? Ganon? Oo, bata ka pa. At natatakot akong magtapat sa kanya dahil hindi ko alam kung mahal din ba niya ako. Alam mo, ayoko nang magpanggap na fiancé mo. Huwag mo akong gamitin kung ano man ang plano mo. Kung tunay kang lalaki, magtapat ka na lang sa kanya para makaalis na ako. Sinong nagsabi sa iyong nagpapanggap ka? Ikaw ang fiancé ko at totoo lahat ng to. Totoong ikakasal tayo. Sinasabi ko lang na itigil na lang natin to hanggang maaga pa kung may gusto ka naman palang iba. Bakit, Abby? May nagugustuhan ka bang iba? Hawak-hawak niya ang kamay ko at hininto ako. Diba ikaw nga yun? Sabi mo pa nga hindi ka pa nagtapat sa kanya. Gusto ko munang malaman ang nararamdaman mo. Ha? Bakit naman ako napasok dito? Takang tanong ko. Itinulak niya ako dahan-dahan sa pinto at nilakto. Magkatapat pa din kami at nakapatong ang dalawa niyang kamay sa pinto habang malapit ang mukha sa akin. Mahal mo ba ako? Seryoso ang tingin niya sa akin. Hala, huwag kang ganyan. Iniwas kong tingin ko sa kanya. Hinawakan niyang pisngi ko at inilipat sa kanya ang tingin ko.
Mahal mo ba ako? Lumakas ang tibok ng puso ko. Ang lapit-lapit ng mga mukha namin sa isa't isa. Damang-dama ko ang init ng hininga niyang kay bango. Nabibingi na ako sa tibok ng puso ko. Oo, tumingin ako sa iba. Naiilang na ako, alam ko namang talo ako simula pa lang dahil ako lang ang nagmamahal. Mahal kita, Abby, mahal na mahal. Binalikan kita dahil dito. Sabay turo niya sa dibdib niya. Hindi ka mawala sa isip ko noong nasa resort tayo. Ikaw lang ang laging hinahanap ng mga mata ko. Napatingin ako sa kanya. Teka, di ba sabi mo may pinangakuan kang iba? Takang tanong ko. Napailing-iling na naman to habang napapangiti. Hay, tanga talaga. Anong sabi mo? Narinig ko yun ah. Wala, halika dito, ang dami mo pang sinasabi. Hinawakan niya ang bato ko at hinalikan niya ako. Ang init ng mga labi niya, hindi lang basta pagdampi yun dahil pinapasok niya ang dila niya sa loob. Napaungol ako sa sarap ng halik niya. Maya-maya pa ay gumagapang ito sa tenga ko hanggang sa liig ko. Kakaibang kuryente nang dumadaloy sa katawan ko. Iba ng pakiramdam nito. Ramdam na ramdam ko ang mainit niyang dila sa balat ko. Tumigil siya, tumingin sa akin at napangiti. Masarap ba? Namula ako sa sinabi niya. Ewan ko sa'yo, bakit mo ginawa yon? Shh, ang ingay mo. Lalabas na ako, bahala ka dyan. Sa hiya ko ay tumakbo ako papalabas habang naiwan siya sa loob. Hindi ko makakalimutan to. Bakit ang sarap? Parang gusto ko siyang matikman. Parang hinahanap-hanap ko siya. Abby, ang dumi ng utak mo. Kinikilig ako. Ano ba to? Nagtapat siya sa akin. Namumula ako sa sobrang kakiligan. Iniisip ko si Luke. Gusto ko siyang halikan. Hi, Abby. Ang landi mo. Ano kaya ang mangyayari ngayon na nagtapat na si Luke ng totoong pag-ibig niya sa kay Abby? Abangan natin ang susunod na kabanata.